Saan banda yung ating audio ever? What's up mga Mawinian? This is the Princess of the Universe, Maui Sensei. Welcome sa ating YouTube live. Okay. In today's show, pag-usapan natin ang isang video na pinost ni Direk Daryl Yap na nagte-trending na naman ngayon. At dito makikita natin na parang binastos ni Kuting si VP Sara. Actually, nung shinare sa akin to ng isang ate ko, dalawa na actually silang nag-share. Salamat po sa mga nag-share. Parang hindi ko napansin kasi ang focus ko ay na kay Butod. Ano ba? Kasi sanay tayo na alam naman natin na si Butod ay imbyer na kay VP Sara, di ba? Siya yung may galit. Si Kuting kahit paano, kunwarian pa yun siya na official, di ba dinideclare niya yung sarili niya, self-proclaimed na official BFF ni VP Sara. Pero hindi man lang niyang maipagtanggol ang ating Vice President sa mga bumabatikos ng mga kaliwa hanggang sa matanggalan din ng budget, di ba? Doon sa kanyang intelligence fund or contingency fund kung ano man yon. Yeah, Intel fund. Okay. Hindi man lang naipagtanggol, pangalawang pangulo, hindi man lang mapagbigyan. Alam niyo yung goal kasi ni VP Sara, lalo siya ay nasa DepEd and also co-vice chairman po ng NTF-ELCAC, ay ang tapusin ng problema sa mga makakaliwa. Alam naman natin na yung pinanggagalingan ng recruitment, hindi lang yung mga katutubo na nasa mga liblib na lugar, di ba? Yung nare-recruit, kundi yung mga estudyante natin. Ang sisirain talaga ng mga makakaliwang yun yung buhay ng mga nag-aaral. Paano lalasunin ng isip? Target nila yan eh. Goal nila na ma-recruit ang mga nag-aaral kasi kailangan din po ng mga makakaliwang grupo ng mga intelihenteng miyembro. Diba? So early on, habang ang mga bata ay fragile, habang ang mga bata ay in need of love and belongingness, gustong makaramdam na sila ay may say na sa lipunan, iaano na nila, tatargetin na nila hanggang sa paglaki ng mga yon, di ba, magtatrabaho na, magkaka-career na. Pero miyembro pa rin ng grupo. Alam niyo mga tatkuya, naalala kong bigla, may isa akong teacher in college na aminado naman siya ay isa sa mga sa mga, ano bang tawag sa mga yan? Yung mga mahilig mag-rally. Basta, ayun, makakaliwa rin yung teacher ko eh. Hold on. Siya rin ay miyembro ng mga welgista, ng mga revolusyonaryong samahang kuning-kuning, mga ganun yung binubungad ng teacher namin, mga dad, kuya. Ang bait pa naman nun, gustong-gusto rin ako ng teacher na yun, willing-willing sa akin, pero hindi ko talaga, hindi ko noon, nung nag-aaral ako, si PRRD pa ang presidente, hindi ko talaga pinapaalam hanggat maaari kahit kanino, lalo sa mga teachers namin, kasi ang school na pinasukan ko ay, pag-aari ng mga dilawan. Oh my God, my God. So sabi ko, ay malamang sa alamang yung mga teachers dito, mga dilaw rin. So hindi ako nagkamali. Ito namang mga classmates ko, alam na alam nila na Duterte supporter ako noong mga panahong yon. Gustong-gusto nila makipagdebate ako sa mga teachers ko na mga may kaunting pambi-brainwash ng ginagawa sa amin eh. Pero tumatahimik ako, hindi ako nagpapahalata na supporter ako ni PRRD. Isang teacher lang ang nakaalam na ako ay DDS kasi yung teacher na yun ay makatatay digong din naman. So, yung ibang teachers ko, medyo nag-ingat talaga ako mga tatkuya. No? We don't talk about politics. Anyway, iba't ibang subjects naman yun. So, hindi naman naisisingit ang politics. Pero yung isa sa mga teachers ko, mga ate at kuya, at English subject pa naman yun, aminado siya na isa siya sa mga nagwewelga-welga nung panahon niya. Na sumasama talaga siya sa mga kilusan thing. Aktivista, ayun, Ate Gina, you nailed it. Aktivista, aminado siyang aktivista. Thank you. Ay malamang dala niya hanggang sa pagtuturo yun eh, tuwang-tuwa siya kay Ngoy-Ngoy, proud na proud siya pag dumadating si Marimar. Pumupunta si Marimar Rojas sa school namin, naka-helicopter, mga kuya. At imbyer na kami mga estudyante, pero tuwang-tuwa yung may-ari ng school kasi syempre pag dumadating si Marimar Rojas dun eh, siguradong may mga dalang ayuda at kung ano-ano pa, di ba? O pumunta dun si Marimar, I think bago pa sumabog yung bulkan, bago pa nag-pandemic, pumunta dun. So, pag bumababa kasi yung helicopter niya sa school namin, mga kuya, yung alikabok. So, linis kami ng linis ng classroom pagka pagka dumadating si Marimar o kung sino mga politiko na helicopter ang gamit. Puno yung classroom namin ng alikabok.
kami rin naalikabukan din so hindi nakakatuwa. Tapos mga estudyante ang paglilinisin, hindi mga janitor, kumusta naman, di ba? So may mga naglilinis naman sa mga outdoors, pero yung sa school, kami, sa loob ng classroom, kami yung kahit paano pinaglilinis, di ba? Bad trip kami, hindi pa naman nagpe-face mask sa mga panahon yun. Nagtatakip na kami ng mga ilong namin at bibig namin kasi nga, ayan, lalanding na yung, ang ganda ng helicopter ni Marimar Roja. Mamahali. Bigat sa kalaban dati kung nandini. Ilawan ang may-ari ng school namin. Anyway, kagraduate naman ako, salamat na lang. So, yeah, speaking of dilawan, ayan, parang ang mamanhid ng mga, dilaw si si Madam, di ba? O, dilaw ang apelyido ni Madam. So, ayan, nasanay ako mga ate at kuya na ang nang iisnab kay VP Sara pag umaalis at 2 beses nangyari yan. Sabi ko na 3 yata ngayon na. Ay, si Madam. Yung pala si Kuting ang umisnab kay VP Sara. Okay, bago natin panoorin ang video, meron tayong survey. Please join. Yeah. Please join the poll, mga ate at kuya. Bakit inisnab ni Kuting si VP Sara? Kasi sa video pinost ni Direct Darren Yap, ay si Kuting ang nang isnab. Tinitigan ko nung yung video, hindi naman si Ma'am Shi. Actually, hindi yun. Akala ko nga si Ma'am Shi yung nang isnab for the 3rd time kay VP Sara. Pero sa tingin ko, kinamayan naman ni Ma'am Shi si VP Sara eh. Pero si Kuting, dire-diretso talaga inisnab si VP Sara, mga ate at kuya. Bakit? So sa ating survey, bakit inisnab ni Kuting si VP Sara? A, baka lutang lang siya or bangag China? Or B, ang hirap ng survey natin dahil inis na siya kay VP Sara. Mas mababa yung or dahil galit na siya sa ating pangalawang pangulo. Pwede both, sabi nga ng nasa backup chat. Pwede both. Parang pareho namang dahilan. Baka naman lutang, baka absent-minded lang, dumiretso na. I don't know. Bakit naman yun yung gagawin? Nasaan yung pagiging gentleman mo? Sabi mo, BF, mamaya natin discuss yan. Kending muna. Early birds ng main channel or W pending pa rin? Okay. Ayan. Hindi pa man pumakulay ang ating buhay ngayong gabi, but I would like to thank, nung nag-live pala tayo nung nakarang araw, nagpahabol ng pang coffee sino yan? Oo, natapos na yung live pero mukhang nakapagpakulay po sino to? Si Bambi. Ate Bambi, thank you so much po sa pahabol na pakulay nung huling live natin. Mabuti napansin ko na bago nag-end yung live natin. Ayan. Ate Bambi, thank you so much po. And ang aking ate from Japan, Ate Lena, thank you so much po sa bonggang tulong. I really appreciate it. Ate, mababawas-bawasan na ang pananakit ng mata ko nito. Thank you, ate. You know, it really means a lot, ate Lena from Japan. Thank you. Okay, ano yan? Si SpongeBob. Nawala na daw. Naputol yung live natin nung nakaraan. Natapos na lang ng bigla-bigla, at least dun sa ating backup channel. Ayan. Ate Bambi and Ate Lena, thank you so much po. Appreciate it very much. Ang mga early birds, sino sila? Ayan, si Kuya OFW Hero nagpakulay na rin sa ating main channel. Kuya, thank you so much. Ben Namano daw, $5. Pambili natin ng, parang nagkikrave ako ngayon sa pakwan. Pakwan? Di ba, pag summer, uso ang pakwan, tsaka singkamas. Tama ba? Parang masarap ang singkamas ngayon. I think so. Okay. Parang uso ngayon ng singkamas, makabili nga. Tsaka pakwan, nakikita ko. Saang school daw ako? Secret. Baka hanapin ng mga dilawan.
Anyway, graduate naman ako doon 2021 pa, bago natapos yung term ni PRRD. Baka po yung short clip na yan gusto lang matrending para pong may mali dyan sa short clip na yan, Miss Maui. Well, i-debunk natin, panoorin po natin. But still, hindi rin kaaya-ayang tingnan. Ano po? Silipin ko muna yung mga early birds natin dito sa ating main channel and then let's begin. So, Ate Eva is here. KB Raphael, good to see you. Putol daw yung video. Sabi nga po AI eh. Sabi ng isang nag-send sa akin. So, grabe naman yung AI. Well, it's not AI, maybe it's deep fake, pero hindi rin siya deep fake kasi ano siya, video siya from RTVM mga tatkuya. And then in-upload yata sa TikTok. Miyam yung konti. Ate Jen Chen, maganda daw magpakulay daw. Magandang magpakulay sa backup channel natin, pero mas maganda raw manood sa main channel. Ang problema ko lang sa main channel mga tatkuya, hindi buong binabayad ni YouTube ang revenue nitong main channel natin. Unfair nga yung treatment ng YouTube sa akin. So baka nga kahit na maliit lang yung backup channel natin, baka sa mga susunod na araw mas malaki pa ang matanggap ko from Princess Maui 2 kaysa sa ating main channel dahil nga sa kalokohan ng YouTube. Maybe effect yan yung ng mass reporting sa atin. Ate Mean, hello, nanonood. Kending muna bago tayo magsimula ng discussion. OFW corner, wala tayong maasahan sa mga bangag na yan. Ingat po kayo lagi from Spain. Hola, buenas tardes. Pro-activists daw, sabi natin Mean. From Qatar, Kuya Jeff Villanueva, hello. Ate Yoli Bricola, hello. Nakita ko pa nga na pakending-kending si Smug, sabi ni Lester June Bayana, kaya akala mo na ngate. Nakakaalibad-bad talaga. Mamaya, play natin yung video. Nakakaalibad-bad yung kilig-kilig moment ni ay! Oh! Teka lang, may singit ako sa ating discussion mamaya. Thank you so much po kay RB from sa main sa Princess Maui 2 nag-send siya ng pang-coffee. And dito naman po sa ating main channel, si Ate Ludi Bacol gives us 10 bucks super sticker. Number 1 fan daw ng ating channel. Thank you so much po. Ayan, thank you sa mga generous na mga ate ko dyan at mga kuya na nagbibigay ng pang-coffee para magising ako ngayong gabi. Diyos ko, antok na antok ako kanina mga ate kuya. Kanina pa dapat ako magsa-start. Lupay-pay na naman ako sa init ng panahon. Suggest nga ng ate ko from Japan, dapat daw aircon na. No? Why not? Malang split type. Malang split type mga ate kuya, pero mas noiseless yata ang split type. Okay. O sige, hanap na lang tayo ng aircon na mababa yung horsepower para hindi magastos sa kuryente. Mahal-mahal ng kuryente sa amin sa probinsya eh. Mas mura ang kuryente sa Maynila, mga tat kuya. Pero umaaray na yung mga taga Maynila sa mahal ng kuryente. Di lalo na kami sa probinsya, lagi pang brown out. Hina pa ng internet, hina pa ng signal. Impyerno. Okay. May nakita akong post din na isi-share ko din, isasama ko sa ating discussion. Sandali lang. Oh, ito pala yung dahilan. Okay, boyset na kinabuhi. Asan na yung banda? Nakakasuka daw ang mga eksena ng mag-asawa. Kung kayo naiinis, may nasusuka naman. Okay, alright. Okay, sige. Alright, sige. Okay. Uy, nag-renew ng kanyang membership si Ate Susan Bartolome Wagger. Good morning, Teacher Maui. Mukhang chimini Mukhang chimay. Chimini Kulang ng letter natin. Mukhang chimini si Volchod sa concert na pinuntahan nila. Actually, may isa pa siyang picture na mukha talaga siyang chimini ang malala. May share ko mamaya. Sa concert na pinuntahan nila ni Bangag, inuna pa yon kesa mag-work. I know. Well, sasabihin niya, wala naman akong mandato sa GovEv really. Okay, wala ba? Pero bakit parang ikaw yata yung nasusunod ngayon, madam? Mag-aircon na daw ako. Pag-ipon ako muna ate. Next month na lang.
Oo, tagtiyagain mo na yung init 'no, hay naku talagang nami-miss ko tuloy ang Bisaya. Kasi sa'min although mainit po sa Aklan mga ate at kuya, mapuno. Dito naman sa amin sa Batangas, hindi naman dito gano'n ka-mapuno. Ay kumusta naman yung nasa Maynila? Hello, hello mga nasa Maynila, Diyos ko po mga pagdurusan ninyo diyan. Puro building, masikip, mabaho, mainit, sabi nga ni Terry Terry. Solar panel aircon para mas mura. Oh, meron ng ganyang ganap? I do not sleep? Maka-sleep na ako kaya kapag sana may ganyan na 'no, solar panel. Kaya ba ng aircon kaya ba ng solar panel ang aircon? Anyway, let's discuss na mga ate at kuya. Hmm. So nag-share si Direk Daryl Yap ng video ng biyahe ni Coaching. Meron na ring okay. Meron na ring nag-debunk nito. So, i-debunk natin mga ate at kuya. Direk Daryl Yap shared a video of Coaching and Bowtoad na paalis na naman. Well, mga ate at kuya, paalis nga naman ulit ang magjowa. Maglalamyerda na naman ang the second ni Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan the second. So dermatology sila no sa panawagan ng mga Pilipino. Oh, ayan ha, 'di ba? Nag-post na si Miss Marlica, hindi pa ako nagre-react doon eh. Shinare niya yung letter nung team leader ng PIDEA na maniniktik doon sa 46C, Unit 46C. So nasa 46th floor. No, mataas. Malapit na siguro sa penthouse yun mga ate at kuya kung 46th floor, 'di ba? Oh, so, well, sa Makati, matataas ang building niya, sa Ayala, lalo sa Rockwell. So, 46C, Unit 46C, pag-aari daw ni Terry Terry yan. So, ang palusot ng PIDEA nga, yun ay AI-generated na document, sabi ni Spokesman Roque, hindi naman makakapag-generate ng ganyan kasi hindi naman yan PDF file, hindi naman yan, tawag doon, soft document, ano ba tawag dyan? Basta gano'n, hindi siya soft copy, okay? Or ano lang siya, nalimutan ko ng tawag dyan. Basta online document lang siya. Yun ay printed document, papel yun, hard copy yun eh. So paano makakaproduce ang AI noon? Ay papel na nga yun. Kitang-kita pa yung mga pinagstampa niya doon, pinag-punch, may dalawang butas sa papel. Anyway, dinidedma ito ni Nakuting eh. Yung pumirma doon na tinakpan ni Miss Maharlika na siyang team leader na maniniktik at magre-raid na nga sana, ay nag-release ng statement na hindi siya ang nag-share kay Ms. Maharlika ng document pero willing siyang pumunta sa Senado, even sa lower house, at may kopya na rin nun si Kuting. Siguro hindi alam ni Kuting na i-raid. Well, posibleng hindi niya alam. Sino nagpatigil ng na yon ng pre-operational, di ba? Ganap-ganap and surveillance and ano ba yun? Nalimutan ko yung ginamit nilang term eh. Basta ganoon. Titiktikan yon and i-raid nga sana. Hindi lang natuloy na harang, di ba? So malamang ang nagharang si si malaki ang alam niyo na yon. Na maliit ang mga biyas, right? Maliit ang mga kamay at binte pero malaki ang tiyanena. Parang si Gru ng Despicable Me. Uy, okay bang audio natin? Ngal-ngal na ako dito, ha? So aalis na naman dermatology sa mga banat-banat dahil nga po napatunayan at willing mag-testify mga ate at kuya yung taga-PIDEA dati na team leader na supposed maniniktik sa unit ni Terry Terry at nandun pala si Kuting. Well, ang relation naman ni Kuting at saka ni Terry Terry ay, di ba, bayaw ni Kuting ang jowa dati ni Terry Terry. So magkakakilala sila, nasa isang circle sila, no? Relative by affinity sila kung tutuusin dahil yung ex-jowa ni Terry Terry ay tsupatembang ni Anies ng jowa ni Kuting, right? Si Kuting at si Terry Terry ay mga jowa ng magkapatid na si Bowtoad at saka si yung prinsipe ng customs nilang tawagin. May itsura yung lalaki kung bata-bata pa yun yung tsupatembang ni Anies. Pinagdududahan nga hindi niya yung tsupatembang eh. Parang hindi talaga yun daw tsupatembang. Parang iba talaga. Anyway, duda lang naman yun ng iilan. Aalis na naman si Coaching at si Madam
At may video. So, ang unang naisip ko, nung sinend sa akin yung link, baka ikako ito yung alis nila, papunta ng Anemika, kasi papunta si Kuting ng Anemika eh. Pupunta si Kuting now ng Anemika, mga tat kuya. So, may sinend sa aking video nga, at ito nga po yung nasa airport, so baka sabi ko ito na yun. Tinitigan ko ng bonggang-bongga. Sabi ko, baka inisnab na naman ni Ma'am si VP Sara, kaya sinare sa akin ng dalawang ate ko. Pero tinignan ko ng gusto yung video at i-play natin. I-turn off ko lang yung audio mga tat kuya ha, kasi baka copyright ako. Kanta ni Katrina Velarde ito, so baka makopyright lang tayo eh. I-play natin yung video kasi nung tinitigan ko ng husto, sabi ko baka ang nag-share sa akin, ang siguro yung video na i-share sa akin ng mga ate ko ay inisnab na naman ni Madam, ni Ma'am si VP Sara for the third time. Nakadalawang isnab na si Bauchod kay VP Sara, di ba? Huli cam yun. So ito pangatlong video na naman. Isnab na naman ba? Pero ang tingin ko po, kinamayan naman ni Bauchod si VP Sara. Pero si Coaching sa video na ito ay dire-diretso at hindi niya kinamayan ng ating pangalawang Pangulo. Tingnan nyo ng husto ha. And then i-debunk natin mamaya. Let's play the video. Hindi ko na nalalagyan, magkatabi, ang kuning-kuning. Sabi ni Katrina Velarde dyan. May tugtog yan eh. Makaka-copyright lang ako eh. Magkaibang mundo ang title? Magkaibang mundo? Ano na natin nag-play? Hoy, mag-play ka, Day. Umakyat. May mga pabulaklak talaga ang magjowa sa kanilang airplano. Tumayo si VP Sara. Teka ha. Hold on. Diyos ko, nakakalibadbad Dali. Umakyat sa hagdanan ang magjowa with red carpet, parang mga royalty. May pabulaklak, may paila, ang payat ng binti, talaga namang. Si VP Sara nagmamadaling tumayo doon sa pinaka pila or hilera kung saan siya yung pinakamalapit na rin sa hagdanan. Kending si Ma'am Shea, akala mo'y bagets, kilig na kilig, excited na. Si Kuting ayun, dumiretso si Kuting. Pansin nyo, dumiretso si Kuting. Ayun, mukhang kinamayan naman ni Ma'am Shikel si VP Sara. Pero si Kuting, inisnab niya si VP Sara. Napansin nyo? Diyos ko po, ang liit talaga ng binti. Again, para makita ng marwami. Si VP Sara pumunta sa pinakaunahan ng pila na malapit sa hagdanan. Yumuko, si Kuting kausap yung lalaking katabi ni VP Sara. Chika-chika, si Ma'am Shikel, kending, kala mo bagets. Dumiretso si Kuting. Kumamay si Ma'am Shikel, kumamay din ulit kay, mukhang kinamayan si VP Sara. Pero dire-diretso na yung magjowa doon sa si Kuting, hindi niya kinamayan si VP Sara. So, pumunta ang ating pangalawang Pangulo sa pinakaunahan ng hilera. Siguro para 'di ba makita rin ni Kuting na nandoon ang kanyang bise, si Ma'am Shikel, kending, kilig-kilig, usap-usap si Kuting doon sa lalaki, and then dumiretso, hindi na inintindi si VP Sara. Kahapon to pinost ni Direk Daryl Yap. Tingnan natin yung comments ng mga netizen ha. Pero bago yan, itong video po ay hindi recent. Hindi ito ngayong alis ni Kuting. Kasi ang alam ko mga tat kuya, ang alis ni Kuting at at saka ng jowa niya ay mamaya pa, April 10. Yan ang alam ko. So, hindi ito yung recent alis ni Kuting. Hindi pa siya sasakay ng aeroplano. Mamaya pa siya sasakay. So, maybe this was an old video. Okay.
May nakapag-vlog na about dito at na-debunk nga po na malamang hindi nga ito yung recent biyahe ni Kuting at hindi pa nga umaalis, mamaya pa lang. Agis, ngayong Agis pa lang alis si Kuting, yun ang pagkakaalam ko eh. Maybe I can find an article about it na ang alis ni Kuting ay ngayon, ha? Teka lang, hanap ako para may share ko sa inyo. Hanap tayo, baka may makita ako. Ang alam ko ngayong Agis pa lang. 9 pa lang sa ibang parts ng mundo, pero dito sa Pilipinas, April 10 na. So, ang alam ko, 10 ang alis ni Hello Kitty. So, maybe that video ay nung mga nakaraang biyahe niya. Ba't wala akong makitang... Wala akong makitang article. Basta may trip si Hello Kitty ngayon at imi-meet niya si Biden and then imi-meet din yata yung leader ng Japan or kung sino man yung representative ng Japan. Pag may pag-uusapan sila about fentanyl nga pag-uusapan. Yung mga illegal effect ng fentanyl, isa daw yung sa mapag-uusapan. Oh, ito. May nakita ko nga rin, kuya. Picturean ko ha, para makita niya. Just to prove na yung video ay hindi recent. So, dito, article ng Philippine Star, si Kishida pala yung imi-meet. Ayan. Biden to meet with Marcos and Kishida in April. US President, si Biden daw mga atat kuya, nag-ano rin. Nagpupulburon din. Sabi ni Donald Trump. Hindi ako may sabi niya na. Maybe I can present the article to you sa mga susunod nating live, pero sinabi ni Biden na nagpupulburon din si Biden. Sinabi ni Trump na nagpupulburon din si Biden. Ay, di ba yung anak niya, si Hunter ba yun? Nagpupulburon daw yun eh. Magmi-meet si Hello Kitty at saka si Biden at saka si Kishida sa April 11. Three-way summit. Wow, may threesome. May three-way. Three-say patuloy. April 11. So, a day before, tomorrow pa yun pala, tomorrow. Okay. 11 or sa susunod pang araw. Kasi 9 pa lang ngayon sa ibang parts ng mundo, no? Like sa US, 9 pa lang. Agis na sa Pilipinas ng madaling araw, 11 ang meeting nila. So, hindi pa si Kuti nakakaalis, mamaya pa lang ang alis. Yun ang alam ko ha, kasi 11 pa nga to. No? So, si Ma'am Shi, sa tingin ko, kinamayan naman niya si VP Sara doon sa pinakita kong, di ba, ayan, April 11. Sa pinakita kong video. But, si Kuting, hindi niya pinansin si VP Sara. Mabuti na lang, may halungkat ng video na yan. At bago naman pala yung paglapit ni VP Sara doon sa hagdanan, nakuna naman sila ng picture na nagbebeso-beso doon sa tarmac or doon sa bago sumakay ng aeroplano. Nagbeso-beso naman na sila. Hindi naman niya binastos. Ilagpasan lang niya. Ayan. May picture sila na nagbebeso-beso. Thank you po sa nag-share sa akin ng picture. So, itong picture na ito ay kuha naman. Ang liwanag naman masyado. Ay! Ang hirap. Bakit ganoon? Parang akong doon. Ay, ang masyado. Anyway, ayan, nagbeso naman si VP Sara at saka si Kuting bago lumapit si VP Sara dun sa hagdanan. Pero Kuting, ikaw kasi kiniklaim mo, so bago yung moment na iniwasan siya ni Kuting na or hindi na siya pinansin ni Kuting, nagbeso naman sila, no, bago dun sa pila. Bago dun sa red carpet, nagbeso sila, so nagbatian naman. Pero ikaw, Kuting, ha, kiniklaim mo kasi na ikaw ay official BFF ni VP Sara, tapos ini-stab mo. Well, abangan natin. Sa mamaya, pag alis ni Kuting, mamaya ang alis talaga ni Kuting, papuntang US, yun ang pagkakalam ko ha, baka makunan ka ng video Kuting na i-snabin mo na si VP Sara. Well, sigurado ako i-snabin ng jowa mo. Si VP Sara. Ito naman si VP Sara, nagtitiis. Right? Nag-aagwanta na ganyan ang treatment sa kanya. Sabi nga po ng mga netizen, sabi ng mga nakapanood ng video, buti na lang hindi yan recent. Kung recent yan, talagang
matatawag kang gago. Hindi lang ng mga DDS, kundi saan ka nakakita? Ikaw, presidente, you're claiming na official BFF ka ni VP Sara, tapos lalagpasan mo, ay matatawag kang ang gago. Sabi dito ng mga netizen na nag-comment sa post si Direk Daryl Yap. So, buti nalaman natin na hindi yung recent ha. Okay, disclaimer, at least nalaman natin na hindi recent yung video. Pero syempre, bakit mo nilagpasan? Wala ka ba sa hwisyo? Kahit ngumiti ka man lang, go na ako. Gumana mo na kay VP Sara, tama ba? Alis na kami, ikaw munang bahala. My God, pag umaalis ka kuting, pag umaalis ka ng Pilipinas, sino ang in charge? Sino ang pinaghahabili na mo ng Pilipinas? Sino ang OIC? Di ba si VP Sara? Tapos lalagpas-lagpasan mo lang? Aba, may pagkatigas talaga, no, ang PES. So, sabi dito, Senador Amy Marcos, ikaw yung sisingilin namin. Hindi namin matanggap na binabasos-bastos lang ng kapatid mo ang Vice President Sara namin. Sabi ng isang netizen. Kailan nyo po ba papaalisin yung kapatid? Well, anong aasahan natin kay Senador Amy? Wala yan. Wala. Hatid kasi ng hatid sa lutang. Si VP Sara daw, hatid ng lutang. Baka nga lutang si Kuting nung kaya nalagpasan siya, di siya napansin. Kung di man talagang ginamit lang niya si VP Sara, di ba? Sara, she's really decent. And very professional. We love you, VP Sara, sabi ni Ate Dulce. Drug test challenge, sabi ng mga nag-comment, magpa-drug test na daw. Sayang yung effort ng election, kung ano-ano po mga sinabi ng mga netizens. Naalibadbaran ang mga netizens, mga ate at kuya. Recent or not, nilagpasan mo ang pangalawang pangulo, kahit nagbeso man kayo before that, still, di ba, no, tapikin mo, go na kami, ingat kayo ha, salamat sa paghatid, salamat sa effort. Sabi ng isa dito, never again to Marcos, tatandaan namin lahat ng ito. At ang pang-iisnab nila sa medical at sa panawagan. Ayan, si Miss Marlica na interview na ng SMNI. Lagi naman yata may interview yan. Nakadalawa na yata si Miss Marlica or 3 interview ng SMNI. Hindi mo na pwedeng isnabin kuting ang panawagan ng taong bayan. Kung naiisnab mo unintentionally si VP Sara sa pag-alis mo, huwag mong isnabin intentionally naman ang panawagan ng taong bayan na ikaw ay magpa-medical. No less than the former President of the Philippines ang nanawagan na magpa-medical ka, hinamon ka pa nga ni PRRD kahit sa Luneta, sabay kayo, gawin mo. Bungol-bungulan ka. Tapos yung kinikilig, mamaya pag-usapan natin yung asawa ni Kuting, yung kilig-kilig dyan sa aeroplano kanina, yung happy, excited nang umalis. So bakit kaya kilig na kilig si Madam, no? Mamaya may nakakakilig na ganap yung dalawa, nakakaalibadbad naman sa atin. Bakit kaya kinikilig? Ba't happy at paalis na naman, pakending-kending pa ng ganun eh. Ano ang makukuha pagka umalis? Ano ang maiuuwi? Diba? Sarap hayahay sila, lalo kung ang pupuntahan nila, mga malalamig na lugar, malilinis, masasarap ang pagkain, diba? And develop. Hindi katulad ng Pilipinas na maalinsangan, polluted, nanggigitata ang mga tao, lalo ngayong summer, di ba? So kaya siguro excited si Ma'am Shi. May mga crates kaya silang iuuwi, yung kahoy na mga lalagyan. At ano kaya ang laman ng mga crates na iyon? At saan dadalhin? Excited si Ma'am Shi. Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Summit ng mga addict daw. Maganda kasi si VP Sara. No more ungrateful Marcoses. Pinatulan din ang video na yan. Well, mabuti na lang may nag-share, tsaka nagtatanong din ako mga ate at kuya sabi ko, recent kaya ito? Hindi pa naman umaalis, mamaya pa aalis si Kuting like a gis, yung post ni Direk Daryl Yap kahapon, so advance, sabi ko nga ba nagmadaling umalis, sa 11 pa naman ang affair, ang summit kuning-kuning, di ba? 3-way summit. So at least na-debunk natin, pinutol ang video, walang putol yung video na na pagsakay niya ng eroplano. Binati niya bago yung lakad sa kanilang yung ceremonial walk sa red carpet. Yun na, pinakita ko sa inyo, bineso-beso naman, pero nakakalibad-bad pa rin, no? But still, kahit beso-beso kayo doon, huwag mo namang i-deadmahin. Tuloy na kami, kumaway ka man ng konti, ngumiti ka man, luminod, dire-diretso ang
Busy nga VP Sara. Si VP Sara mukhang kawawa, ano, excited pang pumunta doon sa ano, sa gilid ng hagdanan. No? Excited pang tumalon-talon pang paparoon. Si Ma'am Shi kilig-kilig din, kending-kending. Parang in good terms pa sila ng mga panahon yun. Views lang ang gusto mo, wala ka, sabi ni Maria Explorer. Oh, nakadagdag ka sa views, Maria Explorer. Hello, hello. Okay. Makaluluoy kaayo ang mga tao, isasabak pa tayo sa gyera. O, kapatid ko si Miss Maharlika, correct, ako ang bunsong kapatid. Insecure much, Maria Explora. Sana may napapala kami bangaw na nakapasok sa channel natin, ano. Ang laking bangaw ni Maria Explora, walang mukhang maiharap, naka-face mask sa kanyang ano, oh. Special mention sa bangaw na nakapasok na si Maria Explora. Puro kayo panira, karapatan naming magsalita. Sige nga, sabihin mo na manahimik kami. Sige nga. Insecure much, Maria Explora? Nagpupuyat ka? Sana may bayad ka, na may kinikita ka. Okay. Puntahan naman natin yung kilig-kilig moment ng mga animal at nakakaalibad-bad para lalong mainis si Maria Explora. Mga dad kuya, ano ang masasabi nyo dito? Nanood ng concert ang magjowa. Bakit? Well, ang ikakatwiran dito ng mga ensaymada, syempre sabihin nila, bakit? Wala nang karapatang mag-relax ang mag-asawa, ganyan-ganyan. Oh, puro na lang trabaho ang gusto ninyo. Syempre, magde-date naman yung dalawa. Ay, kasi alam naman namin na hindi na sila okay. Nagsasakitan ng araw yan eh. Sabi, di ba, may mga flu call na ganap. So, nanood ng concert, inanap ko, syempre kailangan i-verify natin ang lahat ng mga pinipresent dito, no, bago, yeah. O, ayan, mismong galing sa, bago tayo mag-react, mismong galing sa page ni Madam. O, nanood sila ng concert. Mahilig talaga sila sa patay huya, mga walay huya, ng mga yawa. An Evening with James Taylor, Mall of Asia Arena, Pasay Selve, kahapon. Ito rin yung picture mga ate at kuya na nasabi ko na, nandito pa sa Pinas yung mag-asawa. 8 yung itong concert ni James Taylor, 9 pinost ni Direk Daryl Yap. So, imposible naman, medyo magpapahinga itong mga ito, mapapagod sila sa concert. Tama? Hindi agad sa kanya, mali naman natin, baka maapakasipag na. So, Deadmatology ang magjowa, nanood ng concert. Siyempre, kapag ka-foreigner ang performer, alam niyo naman, very New York si Madam, di ba? Nag-enjoy sila. Tsaka si Kuting parang hindi naman talaga pagod, no? Parang hindi naman siya katulad ni PRRD, no? Nabagsak ang katawan. Si Kuting talagang ano lang, easy go lax. Ma-share ko lang mga ate at kuya ha. Ma-compare ko lang si Kuting, kung hindi man silang mag-asawa, sa naging teacher namin sa mga naging professor namin nung college. May isa akong teacher ko sa physics, at saka sa chemistry. Pagka pumapasok yan, pagdating sa classroom namin, pagod, taranta, pawisan, nakakotse naman yun eh. Pero parang kulang sa tulog yung teacher namin, puro puti na, gray hair na siya eh. However, yung teacher namin sa English subject, fresh, postura, nakapulbong, kapal, pulang-pula ang labi, no? Maayos na maayos. Makulay ang buhok, bagong reband, talagang blanding-blandi. Talagang kagalang-galang ang pinagpitagan. Yung teacher namin sa physics and chemistry, pungas-pungas lagi. Ang mahirap pa nito, yung teacher naming Hagarda bago dumating sa classroom namin, ang subject namin ay namin sa kanya ay umaabot ng 5 hours. Imagine that. 5 hours. Saka nakakakita ng subject na 5 oras mga tetuya. Hindi yun namin hindi yun ang namin main subject or major. Hindi kasi English major ako eh. Yung teacher namin sa major subjects namin na English teacher, fresh, hindi haggard. 3 hours lang ang subject namin sa kanya. Minsan 2 hours nga lang. Yung pupungas-pungas sa teacher namin within 5 hours. Okay ba? Okay pa ba? So, but still, kahit na 5 oras yung subject namin sa teacher na lagi na lang haggard pagdating ng classroom,
very passionate sa pagtuturo. Sino ang, mga ate at kuya, kayo, comment nyo nga, gusto nyo ang physics, chemistry, yan ba yung mga gustong-gustong subject ng mga estudyante of all the subjects? No. Even math, iilan lang kaming mahilig sa math. Ang physics may math. Even chemistry may math. Pag nagko-compute ka ng mga ng mga atomic number, atomic mass, yung periodic table of elements, yan. Oh, nagko-compute ka rin yan, di ba? Kapag kami mga gumagawa ng mga compound, kuning-kuning, no? O from elements to compounds to mixtures, mga mixtures, kung ano-ano pa yan. O, nagko-compute ka rin, may math, walang natutuwa. Tapos 5 oras. Pero at mga ate at kuya, yung teacher namin na yon, siya yung parang siya yung kapag nire-rate sila ng school namin, siya yung parang most outstanding teacher. Kasi maiintindihan nyo naman ng mga teacher, dala hanggang bahay ang trabaho. Pagdating ng bahay, magpipirma pa yan ng mga projects ng mga bata, magko-correct, di ba? Ganun. Kung ano pang gagawin ng mga teachers, magpiprepare pa ng lesson pa ng agang gumising. Kaya hindi ako nakukonvince magturo mga ate at kuya. Hindi ako excited or hindi ako enthusiastic magturo. Dala ng mga maestro at maestra ang trabaho hanggang bahay. Haggard yan. No, mabuti nga ngayon, inigsi yung oras ng pagtuturo. Dati 8 hours yan, 9 hours sa school. Ngayon po, mga 6 to 7 hours na lang, binawasan na yung load ng mga teachers. No? So, still, marami pa rin trabaho. Pero kahit ganun, gusto ng teacher na yun ang kanyang ginagawa. Ba't ko ito kinikwento sa inyo? Para kasi si Tatay Digong yung teacher na yun. Nagpupuyat yun, nagpiprint yun. Hindi siya naniningil ng mga piniprint niya mga test papers, mga ate at kuya. Kahit yung mga pinapa-photocopy niya, pag nagpapa-exam o nagpapa-quiz, hindi niya sinisingil. O yung mga dididikit niya sa whiteboard o sa blackboard na mga pinipresent niyang mga visual aids, nagpapaprint yun, colored pa para maganda sa paningin namin yung mga molecules, mga atoms at kung ano-ano pang mga tinuturo. Diba sa chemistry and physics na nakaka-excite sa aming mga estudyante. And hindi siya nakakainip magturo, hindi siya confusing, makinig ka lang. Hindi boring, nag-i-insert din siya ng mga humor, ng jokes, ganon. So, hindi nakakainip. Gusto niya yung ginagawa niya. Whereas, yung teacher namin sa English na major subject pa naman, wala. Magpapa-report lang yun. O, Melanio, ikaw mag-report sa Monday. O, ikaw naman, Reyes. Ikaw naman, Gonzales. Sa Wednesday. Hindi siya nagtuturo. Nakaganon lang. Sige, tapos na ba? Okay. Class dismissed. Inay! Hindi man lang kinorek-korek yung mga reporter. Maui, mali yung sinabi mo. Maui, may kulang sa report mo. Bakit ganun lang yun, Maui? Nasaan yung verb? Nasaan yung adjective? Bakit noun, pronoun lang ang report mo? Diba? O nasa yung mga punctuations, ba't hindi mo discuss yung mga punctuations and whatnot? Pagkatapos ko ng report, okay, class dismissed, submit your assignment, submit your test paper. Tamad, magturo, may oras pang kumustura. I'm comparing them sa mga professors namin kasi sa tingin ko si Kuting hindi naman nahahagard. Mahilig sa fashion show, mahilig umattend ng kasal, mahilig sa concert, nag-helicopter pa nga, nabash nga, dermatology siya. Nung nag-helicopter yan, papunta dun sa, sa Philippine Arena, right? Yung concert ng, ano ba yun? Yung, si Chris Martin, sino yung nag-concert na yun, na nag-helicopter pa si Kuting, nabash nga siya. Sabi niya, I am a music lover. Yun ang palusot niya. Hindi mo lang tinabla ng hiya ang inanitan. And now, nanonood ng concert, mukhang naka-duster lang si Madam. I don't know kung anong goal niya dyan. Hindi ko ba napapakita sandali. Ngalgal ako ng ngalgal sa ating. Saan ka na? Ito si Madam, umattend ng concert. Anong sabi ni, nanood ng concert sa MOA Arena. May bangaw na nakapasok, ang pangalan niya, Mike Delna. Bangaw ba yan? Manood ka at makinig ka ha, bago kang umalngal dyan, mapapahiya ka. So, anong sabi ni Pebbles dito? Basta concert, nag-react kasi si Miss Pebbles, matat kuya, basta concert, hindi na mawawala ang pictures. Present lagi sila, madam. Baka need talaga nila mag-enjoy sa sobrang dami ng trabaho. Kung maraming trabaho, insensitive nga daw, so manhid, no? Matigas ang mukha, sabi ni Pebbles.
Present daw ba sa may concert, lalo't ang performer, foreigner, no? Lalo't familiar sa kanila yung siguro yung magko-concert sa Pilipinas o attend talaga, no? Hindi napapalampas. So, sa sobrang pagod, feeling ko mga ate at kuya, wala silang ginagawa. Like, hindi naman natin naririnig o nakikita kay VP Sara na lagi may cabinet meeting ang palasyo, tama ba? Mukhang marami namang bakanteng oras si Kuting. If yung mga appointees can deliver, hindi na sila magpapakapagod. Di ba yun ang requirement di umano? Di umano. Do you think they can deliver? If they can deliver, then go, push, appoint na yan. O, dapat lang nagde-deliver, di ba? Kung ano man yung dinideliver, wala na tayong alam. Pero itong mga tao na ganito na nakaka-attend pa ng concert, at if-flaunt pa sa social media, proud na proud pa. Insensitive indeed. Ngayon, anong dahilan kung bakit nanonood ng concert bukod sa talagang mga music lover kuno sila? Nagtatampo na raw, o kayo nagsabi, nagtatampo na raw kasi si Ma'am Shi kay sa presidente nyo natin. Awkward. Sahin natin ang post ng News 5, mga sabi nga dito, nakakasuka daw ito mga ate at kuya. Nakakasuka daw yung pagpapatwitams ng magjowa. Ano ba, kinikilig ba kayo sa kanilang love affair? Kinikilig ba kayo sa kanilang moment? O, anong gusto mong palabasin, Kuting, na masipag ka? O, nandito rin pala yung petsa, April 10, Miyerkules ang alis. Nandyan din yan po. Nakatakdang umalis ngayong April 10. So dito sa article na to, basahin natin na nagtatampo na daw si Ma'am Shi kay Marcos Jr. Inamin ni President Marcos Jr. na 2 dates na nila ni Ma'am Shi, ni First Lady, alam nyo na, ang na-miss niya dahil sa kanyang schedule. Wow, punong-puno ang itinerary. So may scheduled date sila siguro once a week, no? Ayon sa Pangulo, babawi siya pagkabalik niya mula Amerika. Hindi ka pa nga nakakaalis, nag-concert na kayo. Date na rin yun. Diba? Nakatakdang umalis si Marcos Jr. Nako, News 5, mag-ingat kayo sa pagtawag ng ganyan. Baka magurgur kayo. Ito talaga yung nakasulat mga tat kuya. Diba? Nakatakdang umalis si Marcos Jr. papuntang Anemika sa Miyerkules, April 10 para dumalo sa trilateral meeting kasama si US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio. So tama ako, di ba? Ngayong April 10 pa lang aalis si Kuting. Mamaya yan for trilateral meeting ng Anemika at Japan at Pilipinas. Pag-uusapan doon ng fentanyl. Feeling ko panira yung kay PRRT. Pag-uusapan nilang fentanyl. Babawi daw pagbalik daw ng Pilipinas. Babawi daw siya kay Ma'am Shi. Nakabawi ka na, nanonood kayo ng concert. Babawi pa dating. Yung lakwatsa nyo sa US, hindi yan trabaho. Hindi yan trabaho. Kung tutuusin, alam niyo mga tat kuya, bakit hindi mo gawin pala President Marcos Jr. ang ginagawa ng ama mo dati? Sa dami ng titrabaho, kung ganun man talaga, kung matino ang tatay mo sa dami ng trabaho ng tatay mo, si Madam Imelda minsan ang pinababiyahe niya abroad. Kaya kasama ka lagi din doon yata nakuha sa nanay mo yun, yung pagiging lakwatsero. Kapag maraming gagawin ang presidente o hindi niya, yung tatay mo at hindi niya kayang iwan ng Pilipinas, si Madam Imelda ang pinaalis at kabuntot ka doon, lagi kang kasama. Si Madam Imelda ang pinaalis para harapin yung mga, di ba, yung mga leaders ng ibang bansa at humaling naman sa ganda ni Madam Imelda. At ino-honor naman ng mga world leaders si Madam Imelda bilang First Lady. So, kung talagang si Kuting ay nagtatrabaho ng matino at kung totoong siya'y busy, bakit hindi sila mag-multitasking? Bakit hindi sila maghiwalay? Pwede naman niyang usapin ang unang ginang. Pwede naman niyang gawin yun. O ikaw makipag-usap kay Biden, pag-usapan niyo doon. Kung hindi ka talaga pwede, ikaw munang maiwan sa Pilipinas, intindihin mo muna ang ibang secretaries ko. Total mukhang siya naman talaga ang umiintindi. At wag ka na munang sumama sa biyahe ko. Ang biyahe mo kasi Kuting, kaya halata na lakwat siya.
at La Mierda, kasama mo buong pamilya mo. In fact, yung anak mo na panganay, kasama pa yung artista. Hindi mo pwedeng i-deny yan. Nakuna ng picture sa Japan, nakasama yung sexy star na yun, na merong indie film, nakita ang dede na lawlaw na at ang bubonic plague na makapal sa hagdanan na hinahabol ng lalaki. Yes, yung alleged jowa ng anak mo kuting na sexy star ay kasama niyo sa Japan. At kontrang-kontra pa nga ako, sabi ko parang hindi bagay kay Sandra itong babaeng ito kasi parang bastusin eh. Kasi ang laki ng dede, hubadera, kita ang bubonic plague. So, bakit sinasama niyo yung artistang yun, yung jowa ng anak mo? Part ba siya ng Philippine delegation? Yung asawa mo, ano ang role niyan? Hindi ka pa makabawi? Date? Pwede nga kayo mag-date sa loob ng aeroplano? O, pwede ka namang mag-wine doon, mag-steak, di ba? Ang date natin is above the clouds, in the heavens. Di ba sosyal? Ano sasabi mo? Ano pagpapakyut mo sasabi niyo yun nga, nagtatampo na raw, nagtatampo sa'yo. Si Ting 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 kaya hindi nagtatampo? Sir, nakakasuka raw. Sabi ng hakbang ng maisog, nakakasuka itong mga kilig moments ninyo. Mga nagtatampo, babawi na lang pagkagaling ng US kasi busy pa ako eh. Pagbalik ng Coldplay, sa Coldplay ba yung concert saan? Oh my God! Hindi ka pa nakakabawi, nanood na nga kayo ng concert. Nakakaalibad-bad. Yung mga kilig moment nyo, hindi naman kayo mga teenager, mga baby face, baka mga isip bata nga kayo, kasi di ba doon sa video ni Ma'am Shi doon sa airport, di ba may kending, mga isip bata yata itong mga to. Ang hirap, parang mga immature sila. Actually, mga dad kuya, may nag-send sa akin ng, hello po, I think it's Ma'am Ruby, nag-send siya sa akin ng mga images, at maybe i-present ko na lang yan sa mga susunod nating vlog, ng mga pinagkakaabalahan ni Kuting nung siya ay teenager pa. Puro siya pasarap, nasa yate, tagay-tagay, party. Well, sumasama siya minsan sa nanay niya sa mga state visits at kung ano pa man. Pero nung kabinataan niya, puro concert, puro party, puro laklakan, laklak ng laklak ang lolo niyo. Nabudol tayo, Agree ba kayo? At saka, hindi, bukod sa nakakaalibad-bad yung mga pakilig moment na nagtatampo na ang asawa ko at babawi na lang ako pagbalik ng US kasi busy pa ako magta-travel. Sa kasama mo naman. Di kumain kayo ng doon, hotdog sandwich sa sa New York, sa mga food doon, sa mga food stall, o kung gusto niyo mag-date kayo sa sa Hudson Yards. Gusto niyo kumain kayo sa Empire State Building or sa One World Trade Center doon sa rooftop or sa penthouse or sa observation deck. Mag-date kayo doon above, di ba? On the highest point of the Northern Hemisphere if you want. Parang, Diyos ko, sino si Ting 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 Sir nga pala? At saka nakakairita dito, ayan na nga ba? Sabi mo, babawi kapag balik, hindi ka pa nga nakakaalis, nag-concert na kayo. Deadma kayo sa panawagan ng taong bayan, ang mahal ng bilihin. Pinagdududahan ka, sir, baka mamaya lutang ka sa mga pangako mong 20 ang bigas, baka epekto yun ng pulburon. Lumalakas ang panawagan na magpa-drug test ka, bungul-bungulan ka. No less than the former president ang nagsabi na ikaw ay napupulburon at hinamon ka na magpa-drug test, bungul-bungulan ka. Even yung dati mong executive secretary, Attorney Vic Rodriguez, nag-volunteer na mag-drug test just to prove everyone, walang posisyon sa gobyerno yun na dapat ang mga nakaupo sa gobyerno ay malinis at hindi clouded or apektado ang utak ng mga prohibited substances. Deadmatology. Magta-travel ako, manonood kami ng concert, packets. So ito ba yung nangako na itutuloy ang nasimula ni PRRD? Napapantayan ba niya ang mga nagawa ni PRRD or nahihigitan? Or wala sa dumi ng kalingkingan? Or mas malala pa siya kay Ngoy-Ngoy? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Tumalon sila sa Empire State Building na lang, sabi ni Ate Lorena Ombalino. Ganun ba? Diyos ko po, ginaakan. Yung video daw ni Senator Nikki Cosseteng, yes.
Party-party. Di ba, deadma sila. Hindi nila yun ina-address. Hindi siya humihingi ng pasensya. Manhid. My God. Joyride ulit. Oh. Bagong subscriber, welcome to the show. Mga bagong subscribers, thank you and hope to see you as well sa ating Princess Maui 2 channel. Napantayan sa puro nahigitan ang biyahe ni PRRD kong Kuting. Grabe. Sino mag-invest sa Pilipinas kung alam nila na bangag si Bonget? Hindi lang yung bangag Pepper Love eh. Yung kapag lumalabas siya, ang pinagdadala niya yung gera, yung pambubuli ng China, tapos gusto niyang pumalag. Nasa frontline na naman ng Pilipinas, there could be a World War III. Sino ang magkaka-interest na magnegosyo sa Pilipinas kung may napipintong gulo? Hindi ka nakikipag-usap ng maayos sa China, Kuting. Trabaho mo yan. Di ba architect ka ng foreign policy? Anong foreign policy mo? Ang ngak-ngak mo noon, friend to all, enemy to none. Ngayon, enemy mo ang China. Tapos ang friend mo ang Anemika. Tapos allegedly, yung president ng Anemika nagpupulvuron din according to Donald Trump. Di ba nagra-rival ngayon si Trump at saka si Biden? Ulelat si Biden. O, aroy, paano yan? Nagpupulvuron din daw si Biden. Kainan kaya siya ng pulveron pagdating doon? Diyos ko po, ginoo ko. Candy nga muna. Hindi nila gayahin si Sarah Private Life ng si Attorney Man Scarpio. Walang eksena, right? Ajira Marie. Hindi mo nakikita na nasa light si Attorney Man Scarpio. Nagjojong bagan sa hagdan, malaglag na sa ano. From cold flake to cold flu cold. Thank you so much po kay Ate Lorena Ombalino, pang watermelon. Sarap-sarap naman yan. Oo, di ba? Para ma-replenish ang ating mga fluids and whatnot. Thank you, Ate Lorena. Hi, Louie. I'm here at the college campaigning for my hobby look. Uy, set niya kinabuhi. Ay, concert, biyahe. Ano kayang iuwi ni Kuting after ng biyahe niya sa US? After US, pupunta naman ng India. You're not called Ferdinand Magellan Jr. for nothing. Nasa game show ka ng Jeopardy ng US. Sino itong presidente na tinawag na Ferdinand Magellan Jr. dahil biyahe ng biyahe? Deadma. Ang alam ko mga ate at kuya, hindi ako sure sa effect. Ano po, red lipis nyo? I forgot. Ruby Woo po, Ruby Woo. Jen G. Sibayan. So, where was I? Jeopardy. Ano ba yung babagit na wala tuloy ako sa Jeopardy? Yung epekto. Yung epekto kasi mga ate at kuya ng kokaina, hindi ko alam kung nakakatigas ng mukha yan. Pero for sure, nakaka-apekto yan sa mental health ng isang tao. Kasi addicting daw yan eh. Nakaka-addict daw yan. Mahirap daw mag-quit sa kokaina. Yan nga ang negosyo ng mga kartel-kartel, di ba? Yung mga, yung kanino ba yun? Yung nasa Mexico. Yung mga Sinaloa, kung ano pa man yan. Pero yung asin, mga ate at kuya, alam ko yung epekto. Kasi ang mga katrabaho ko dati sa salon, bilangin ko ulit ha, babaeng may asawa na, babaeng hiwalay sa asawa, mga katrabaho ko to sa salon, mga 12 kaming tauhan eh. Akla na mukhang lalaki na katrabaho ko, akla na maitim na mukhang babae, akla na mukhang tomboy. Totoo itong masasabi ko mga kuya. So 5 sila out of 12 na tauhan. 5 sila na gumagamit ng asin. Kaya kapag pinapamedical kami ng boss namin, ako, at hindi sila yon, kasi magpa-positive sila. Also, alam din naman ng boss ko yon. And hindi lang maligwak ng boss ko yung mga katrabaho naming addictus kasi nga malakas humatak ng customer. Kasi nga matigas ang mukha. At isa yon sa mga signs na addict sa asin yung mga, yun, sign ng mga addict sa asin, mga matitigas ang mukha ng mga yan at mga at kuya. Walang kahihiyan ang mga yan. Hindi sila mahiyain. Like kapag kailangan nilang dumiskarte ng pera para pambili nila ng
pang-session nila sa gabi. Aba, ano na naman, no, ayan na naman, nakakaramdam na naman ng, hindi, lobat, nakakaramdam na naman ng, tawag dyan, ng excitement or whatever, no? Parang hinahanap-hanap na naman ng katawan nila na, ay, kailangan nating mag-asin mamayang gabi, mag-asin tayo, bago tayo tumagay, mag-asin muna para hindi tayo malasing, no? Parang hinahanap na naman ng kanilang sistema. Kapag didiskarte na ng pera ang mga yan, mga ate at kuya, walang hiya ang mga yan, nakakapal ng mukha. Katulad na lang nung katrabaho kong isa, may share ko lang bago natin tapusin yung live. Sabi nung adik kong katrabaho, nagpagupit lang yung customer. Ang ibabayad nun, mura lang, gupit lang eh. Hindi pwedeng gupit ka lang, sabi nung adiktos kong katrabaho, hindi pwedeng gupit ka lang, dry na ang hair mo. Akin ang hot oil ko to. Ginano niya yung hot oil sa bumbunan nung customer. Dry ang buhok mo, hindi pwedeng gupit lang, hot oil. Pak, sabi ng customer, wala akong mambayad, gupit lang ang dala ko, bayad lang sa gupit. Hindi po ako magpapahat, sabi ng customer. Galit na galit yung akla na katrabaho. Dry ang buhok. Akin na ang tuwalya, alisin ko itong, nailagay ko na iyon. Tapos pag nanghiram yan, tigas ng mukha. Pera naman pera, dali na. Wala, may ano lang ako, bibili lang ako ng tilapia, ng pang-ulam, wala akong kita. Nabis na. Kahit na iniipit mong pera mo at may iba ka rin bibili, na pera mo na. Matigas ang pes ng mga mga adiktos. Makapal ang pes. So, ito bang katigasan ng pes ng magjowa? Dahil sa asin? Or ganito rin talaga ang epekto ng pulburon? Iba ang asin sa pulburon, ang pulburon yung mamahalin. Pero, well, according to sabi ni Miss Marlica, galing na sa bibig ni Senadora Amy, nag-aasin din daw itong mga to. Pinook ko, good luck Philippines talaga. Isama na si Terry baga, Bruno Javier. Salamat po sa mga nagpakulay sa ating live. Special mention sa nanonood sa ating Princess Maui 2 or backup channel. And shout out po sa manonood ng ating mga premiere video. Maigsing video yan na ina-extract natin dito sa ating live. At ina-upload natin sa ating main channel. Mag-iingat po ang lahat and God bless. Class dismissed. Bye! Con Pao O'Malley, ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela. Pajarita se cubre botín cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga,